Susunugin daw po yung cancer cells na naiwan po sa mata po. Yung nakita ko po na may maliit po na puti sa gitna ng itim niya po. Mag 2 years old and 6 months siya, doon na po, malaki na po talaga yung puti. Pag ni-radiotherapy po natin yung kanyang mata, gagaling na po siya. Sabi naman po, mabawas-bawasan lang daw po. Bali, ang total po nito is 13,120 pesos. 13,000. Kasama na po yung radiotherapy at yung pamasahe po nila pang araw. Bigyan kita si tatay. 13. Ayan. 13. Okay. Magpapadala po ako ng 100,000 pesos. All in na po yun. Kayo na hong bahala para doon sa karindera business ni nanay. Maraming salamat po, Sir Rafi. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Thank you po. So tatay, kayo po ay galing pang Negros at nagpunta po dito sa Manila para po maipagamot itong inyong anak. Opo. Paano po ninyo natunton itong programa po ni Senator Rafi Tulfo? Medyo po na kinapos po ako ng pera. Nag-isip-isip po ako kung saan ako lalapit po. Kaya naisipan ko po si Rafi. Okay. Sabi ko, makapunta na lang siguro kay si Rafi. At hindi naman po kayo nabigo sa paglapit po. Opo, malaking pasasalamat po talaga na nasagot po talaga na si Rafi ang pangailangan ng anak ko. So ano-ano po ba tatay itong isinakripisyo po ninyo para lang po masamahan itong anak nyo or maipagamot po dito sa Manila? Marami po, marami talaga akong, ang laki talaga ng sakripisyo ko talaga dito. Nagpapasalamat po talaga ako. Kay si Rafi Tulfo po. Sinagot naman niya yung problema ng anak ko. Sobra talaga ang pagmamahal ko dito. Kaya nga po, sabi ko, sana ako na lang. Sana naman may awa ang Diyos na bibigyan pa ng isang pagkakataon ng anak ko. Kahit isa na lang ang mata. Ano pa po ba tatay yung mga kaya nyo pang isakripisyo para po sa anak nyo? Kahit buhay ko nga po, sakripisyo ko po, ng alas anak ko. Paglaban ko to, gagawin ko talaga lahat para lang gumaling yung anak ko. Kung meron ka pong hinihiling para po sa anak mo, ano po iyon? Gagalingan na talaga po. Gumaling siya. Saan po kayo sir kumukuha ng lakas ng loob para po ipaglaban or lumaban pa po sa hamon po ng buhay? Dasal lang talaga po. Pinalapit niya ako kay Rafi. Baka ito ang daan na masulbad yung problema ko. So as of now tatay, kamusta naman na po itong lagay po ng inyong anak? Sa pagka ngayon po, okay naman po siya, pero hindi na po ako nag-ano talaga dahil hindi pa po naka-register po eh. Kaya gusto ko talaga matapos yung register niya para makasimula na naman ko anong pwedeng gawin na naman o ikimo pa siya o ano. So katulad nga po ng naipangako ni Senator Rafi Tulfo, nandito po ang aming programa. Senator Rafi Tulfo or kung kakailanganin pa po ang tulong ng kanya opisina po ng kanyang asawa na si Congresswoman Jocelyn Tulfo ng ACT-CIS Party List ay tutulong po or magsasanib puwersa po ang aming programa si Senator Rafi Tulfo at ang kanyang pamilya po para matulungan po kayo po na mag-ama at the same time po mapagamot po itong si baby. So madami naman po mga naipangako sa inyo si Senator Rafi Tulfo, hindi lang sa pagpapagamot ni baby, bibigyan din po kayo ng pangkabuhayan. Sana po mapatapos po yung gamutan ng anak ko. Senator, maraming salamat po talaga sa tulong niyo sa aming mag-ama at mabigyan pa po kayo ng mahabang buhay po para marami pa kayong matulungan. Maraming salamat po talaga, Congresswoman Jocelyn Tulfo, sa tulong po ninyo.
kami ngayon para po sunduin kayo dahil dadalhin po namin na kayo sa Pampanga. Dahil napag-usapan nga po namin ni Sir, asawa po ninyo, na doon na po kayo mag-i-stay at itatayo po itong pangkabuhayan. Kamusta naman po, ma'am, ito pong pag-stay ninyo sa hotel at the same time po yung biyahe ninyo galing po ng Manila? Okay ra. Naging komportable po ba kayo sa tinulugan po ninyo? Saya na po. Excited ka na po ba, ma'am, na makita ito pong anak ninyo na matagal na pong nawalay sa inyo na may sakit? Excited na po kayo? Opo. Noong time po na hindi nyo po nakakasama, ito pong anak ninyo, ano po yung mga naiisip ninyo? Gumamutaas yung kung bang yung kinabuhi pa. Kung ganun mawala siya. Yun lang po, ma'am. Sige po, hindi na po natin papatagalin ito pong interview at dadali na po namin kayo sa Pampanga na sa ganun po, makasama nyo na po ito pong anak po ninyo. Ano po? Sige po, tara po. Hindi na si Mama. Yung kamukha ko Jollibee, mabot si Mama. Sige, pagitan Mama. Tara Mama. Sige, hindi mo giiliw si Mama. Jai, Sa ospital pa ta, sige pagitang Mama. Nya karon na di ka mo tanaw. Jai, nanalula. Yung ka, halika rito la. Yung pagka dyan na. Buti ka dito la. Jollibee ta karon daw na makabutingaw. Dali, ginawa bata. Muta lululi mo. Ayun na nga po, Ma'am Estelita, nakita nyo na ito po anak ninyo na si Jacel, and at the same time, nagkasama-sama na po kayong pamilya. Kanina po, pinipilit yun na dumilat si Jacel para po makita kayo. Ano po ba ang sabi niya noong kayo po ay magka-video call pa? Alik kayo dito ma, lola at saka kuya, alik kayo dito ma, magbili kayo ng pancake at saka pansit. Yun lang sinabi niya. Yun po, nakita nyo yung kalagayan po ni Jacel. Ano po ang nararamdaman nyo ngayon po? Sakit. Oo. Hindi ko alam, naramdaman ko. Sir Alan, since kayo po itong kasama ni Jacel, pwede po bang bigyan kami ng kaunti pong kwento tungkol po sa mga nangyari sa inyo nung kayo po ay nasa Philippine Children's Hospital po? Sobra po talaga ang hirap, ma'am. Then, nag-iisa ako. Tapos, na-ICU pa kami dahil sa COVID. Hanggang paglabas namin po, hindi kami nakalipat ng ibang ward. Doon lang talaga kami. COVID, palipat-lipat lang sa amin dalawa. Ang hirap. Walang halos tulog. Wala lahat. Di makakain. Pero ano po ang sabi sa inyo ng doktor regarding po sa kalagayan ni Jacel? Yung result ng MRI po ay dito po at saka dito sa kabila ang malaking bukol at saka dito po sa batok niya hanggang dito po sa likod kalat na daw po. I-opera daw baka mamaya daw ang anak ko hindi na magising. Pero bakit po napagdesisyonan ninyo na ito po si Jacel ay iuwi na? Dahil po ang naisip ko po nung tuwing gabi ay naghanap sa mama niya, gusto niya makasama mama niya. Naisip-isip ko kung talagang maligaya siya doon na makita yung kapatid at mama at lola niya, ayun na lang. Kahit masakit, tanggapin ko na lang. Mahal na mahal ko yung mga anak ko. Kahit po masakit, paano? Wala na tayong magawa. Pag gusto nyo na lang po na sa huling sandali po netong ni Jacel, kayo po ay magkasama-sama. Opo, yun na lang po. Para kahit pa paano, maibsan naman yung lungkot ng anak ko bago bilang mawala po. Baka mamaya, masisi pa ako. Nagagainoto ako, di ko man na nakita ang nanay, kapatid ko. Salamat, sobrang pasalamat po sa inyo talaga. Si Rape, tumulong sa akin. Kahit po sa
sa sandali pong tinulungan din po niyo ako at hindi niyo pinabayaan. Maraming salamat po talaga, Sir Rafi. Sir Rafi, wala na talaga. Parang masakit man po sa akin na katotohanan na sinabi ng doktor sa akin. Wala na po talaga akong magagawa. Talagang tatanggapin ko na lang po talaga. Siguro naman maligaya naman siguro siya sa piling po ng Panginoon doon sa pangalawang buhay po. Talaga pong wala nang lunas ang sakit niya dahil kalat na daw po. Sa ngayon po, sir, ano po ang balak ninyo? Pagdasal ko na rin po maligaya po siya doon. Saan siya naroon. Dahil nga po, kung may iba pa pong paraan, gagawin ko naman. Dahil alam ko po na hindi niyo ako papabayaan. Pero wala na daw po Bali, ang balak nyo na lang po ngayon ay, kumbaga po, punuin nyo na lang po ng memories at pagmamahal po itong mga nalalabing araw po na kasama nyo si Jassel. Opo, tama po. Yun naman talaga po plano ko. Kaya nga po kami, nung agad-agad po, sinabi ninyo na wala ng pag-asa yung sakit nga po ni Jassel at gusto nyo na lang nadalhin po dito sa Manila yung pamilya nyo, agad-agad po pinadalhan namin ng pamasahe at the same time po binook na namin ang ticket kasi naiintindihan po namin ito pong nararamdaman ninyo. Bali ngayon, sir, irerespeto po namin yung desisyon po ninyo na ito pong si Jassel nga iuwi dito. I-coordinate naman po namin ito sa LGU ng Pampanga, ng Porac, para po maiuwi si Jassel dito sa tulong po ng ambulansya po. Bali ngayon, sir, yung tulong po na ipinangako sa inyo ni Senator Rafi Tulfo, ibibigay na din po namin nang sa ganun po, meron po kayong pagkukunan sa pang-araw-araw po ninyo since nandito po itong pamilya po ninyo. Ano po? Meron po ba kayong mensahe para kay Jassel po? Tangga, huwag mo kalimutan ha. Mahal na mahal ka ni Papa. I love you, baby. Ang party list na masasandalan. Axia yes! Number 68 sa balota. handog po na pangkabuhayan para sa inyo po ni Senator Rafi Tulfo, Sir Alan. Naway ito po ay palaguin po ninyo at the same time ay
makatulong po para po sa pang-araw-araw po ninyo na pagkakagastusan, lalo na po meron po kayong pasyente po na anak. Sige po, hindi na po natin ito papatagalin, Sir Alan. Puntahan na po natin ito pong handog na pangkabuhayan sa inyo ni Senator. Tara po. Paris, mami, bili na kayo. Sebe. Pila. Morando, 50 lang, 50. Masarap ang loto ni Tatang, mabili. Masarap po, sulit na sulit yung lasa. Kaya po, babalik-balikan namin. Sobrang sarap po ng luto ni Tatang. Sarap. Ayun, Sir Alan, sold out po itong Lomi at Mami po na ibinibenta nyo ngayon. Tawa po ng Diyos, malakas po eh. Magkano po ang kinita natin? Ito po, Bilangin po ninyo. 1,050 po. So, syempre, nagsisimula pa lang po kayo. Kaya po, konti pa lang din yung niluto po ninyo kanina. Konti lang po niluto ko. Syempre, dito pa lang po yan sa lugar po ninyo. Ngayon, pag lumabas po kayo doon, mas lalaki pa po ito pong kikitain ninyo. Ano po? Sana po marami pang tao doon sa labasan po. Syempre po, si Idol pag nagbibigay, hindi lang po ito lang. Meron pa pong isa. Kayo, sir, excited na po ba kayo? Opo. Sige po, para po maano na po itong question sa iyo pong isipan, tara pa, tingnan po natin yung sasakyan. Maraming salamat po, Senator Rafi Tulfo, sa inyo pong tulong sa amin po. Lalo na po sa mga pamilya ko na nakarating po sila dito po at nagsama-sama po kami ngayon. Lalo na po sa pangkabuhayan po na ibinigay nyo sa amin. Maraming salamat po sa motor po na brand new, tsaka kulong-kulong po nga brand new po na ibinigay nyo sa amin. Sa oxygen po na ginamit ng anak ko po. Lahat na ito po, hindi ko akalain na meron pa palang ganito po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po, Sir Rafi Tulfo. Thank you.